Kaya tumulog tayo sa kanyang maawang puso na laging nagpapatawad sa atin ng lubos. Sino tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugnog ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan ng paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, tingin ninyo ito at sundin mabuti. Kung magkakayo'y mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupain ipinangako niya sa inyo, sa lupain sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, Iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. inamahal kita ng tunay na tunay. Panginoong batong hindi mabitilan, matibay kong buo at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking
aking kalasa. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawa. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Oo, ang aking kalakasan, iniibig kita tunay. Panginoon buhay. Siya'y tagapagligtas. Matibay kong buong, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Oo, ang aking kalakasan, iniibig kita tunay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-hali sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalingan sa kanyang pagka-saserdote. Dahil nga riyan, lubusan niya maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdote makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, na hihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangan maglandog ng mga hain araw-araw. Unay, para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan naghandog si Jesus at iyon pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ng mga dakilang saserdote, hindi lang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdote, hindi lang na may panumpa, ay ang anak. Banal magpakailanman at ang panumpa ng Diyos sa huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan galang po natin ang mabuting balita. Tutupad sa aking aral, Ama at ako'y mananahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Ang mabuting balita ng Panginoon ay ni San Marco. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, lumapit ang isa sa mga eskribang ni Jesus at tinanong niya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, puro wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo.
Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya, at ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga kain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka na mapabilang sa mga pinag-aarian ng Diyos, at wala nang nakahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nung ako po ay nasa grade school pa lamang, minsan po akong napagalitan ng aming teacher dahil hindi ko po na-memorya ang assignment namin tula. Akala ko nung una, ako lang po ang hindi nakakabisa. Pero marami-rami rin pala kami sa klase. Kaya bilang kaparusahan, kami ho ay pinatayo ng halos isang buong period ng subject na yun. Sa galit ko ng teacher ko dahil marami po kaming hindi nakamemorya, pinagalitan niya po kami. At sinabihan niya kami na bago po matulog, ilagay daw namin sa ilalim ng aming mga unan ang aming mga notebooks para daw matransfer sa aming mga kukote ang lahat ng leksyon na aming dapat pag-aralan. Fast forward po tayo, ginawa ko ang bilig ng aming teacher. At dumating po yung araw na kailangan po namin isubmit yung aming mga notebooks para sa checking. Matatapos na po kasi yung first quarter nun. At nung araw po, talagang nakagawian na sinasubmit ko ang mga notebooks para ma-checkan po ng mga teacher kung kami po ay nagsusulat ng aming mga sick work, ng aming mga assignment, at pati na rin ng mga lecture. Nagulat po ako, ilan po sa mga notebook ko wala. Lalong-lalo na yung English notebook na chechekan sana ng teacher ko. Hinanap po ng teacher ko yung notebook at napansin niya po na parang hindi ako mapakali. Kaya tinanong ako ng aking teacher, Aber, Iho, nasa na ba yung iyong mga notebook? Sinabi mo sa kanya yung totoo. Ang sabi ko ay, Ma'am, sinunod ko yung bilin mo ninyo. Ilagay mo sa ilalim ng unan habang natutulog. Natawa po siya imbis na magalit. End of the story. Ito ko yung nakakatawa namin kwentuhan ng isang linggo nung magkita ko kami sa isang misa na pinagdiwang ko sa isa sa mga kapilya sa aming hometown. With all honesty, mga kapatid, sa larangan ko ng pagkatuto, in the field of learning, ang pagmememorya ko at pagkakabisa ang pinakamababa ko sa order of thinking skills. Hindi ko iniinsulto o binamaliit yung mga mahusay sa pagmemorya at sa pag-alaala. Pero sa totoo lang po tayo, hindi mo kasi nagagamit ng maigi ang ating katwiran, ang ating kakayahang mag-isip, lalo-lalo na kung simpleng pagbabalik tanaw lamang sa mga bagayan at mga simpleng detalye, recalling of simple facts. Hindi naman mo masama ang pagmemorya, pero dapat po, matuto po tayong mapag-ugnay ang mga detalye upang makabuo ng mas malalim at ng bagong kaalaman. Ang tawag po dito ng isang learning theorist na pangalan ay Benjamin Bloom ay synthesis o creating. Ito po yung pinakamataas na pamamaraan ng pagkatuto. Kung bakit ko sinasabi ang bagay na ito dahil palagay ko, ito po yung main agenda o pinakalayunin ng eskriba sa pagtatanong niya kay Jesus sa ating Ebanghelyo. Naghahanap po siya ng connection. Naghahanap siya ng lalim. Naghahanap siya ng kabuluhan.
Naghahanap siya ng kahulugan sa ginagawa niya bilang mambabatas. Kung ang Pariseo ang tagapagpatupad at tagapagturo ng mga bagay tungkol sa kabanal na kasulatan, ang eskriba naman po ay isang mambabatas. Sila po yung gumagawa ng batas at mga eksperto ng mga batas ng Hudyo. At nakita mo ni Jesus at nakita mo ng eskriba na si Jesus ang tama at angkop na tao na makasasagot sa kanyang quest for learning and meaning. Kaya nga nung makakita siya ng pagkakataon, minabuti niyang samantalahin na makausap si Jesus at itanong kung ano ang pinakamahalagang utos. Alam mo ninyo, marami ng close encounter si Jesus sa iba't ibang tao sa Gospels. At palagay ko, nababasa na rin ni Jesus, nakikilala ni Jesus kung ano ang kanilang intensyon at ano ang nilalaman ng kanyang puso. Palagay ko, naramdaman ni Jesus na hindi ko tipikal na eskriba ang kaharap niya. Marahil katulad ni Nicodemo o ni Joseph ng Arimatea ang eskriba na ito. At siguro, matagal na siya lihim na sumusunod at nakikinig kay Jesus. Kaya tila mo medyo naiiba mo yung naging takbo ng kanilang pag-uusap dahil nakita mo ni Jesus na merong espesyal sa eskriba ito. Balik po tayo doon sa main agenda, pinakalayunin ng eskriba. Palagay mo ba natin, natagpuan ba ng eskriba ang hinahanap niyang lalim, kabuuhan at kahulugan kay Jesus? Kasi kung tutuusin, hindi naman mo kahirapan yung tanong kay Jesus. Ano ba yung tanong? Ano ba yung pinakamahalagang utos? It's a basic question. At kahit mo 12 taong Hudyong bata, kayang-kayang sagutin ang tanong na ito. At yun po yung narinig natin sa first reading. Alam po yan ng kahit sino. Pero ano po yung nagpa-espesyal sa sagot ni Jesus sa ating gospel reading? What makes it special and unique is when Jesus drew the connection between the love of God, the love of neighbor, and the person in between this relationship. Hindi po kasi normal. Wala po kasi kahit sino mang guro o sino mang eksperto sa banal na kasulatan ang gumawa po ng pag-uugnay ng tatlong bagay na ito. Pag-ibig sa Diyos, relasyon sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa, relasyon sa kapwa. At ng tao sa pagitan ng relasyon sa Diyos at sa kapwa. Pagkakaugnay-ugnay o koneksyon ng ating mga relasyon sa Diyos, sa kapwa, at ating mga sarili. At kung babalikan po natin ang naging reaksyon ng eskriba sa sagot ni Jesus ayon kay San Marco, ang sabi mo sa English version ay ganito: the scribe was really satisfied and fulfilled. At ano mo yung basehan ko ng pagiging kontento niya sa sagot ni Jesus? Kasi kung babalikan mo natin ang gospel reading sa wikang Griego, kinilala ko ng eskriba si Jesus bilang isang guro. Ang ginamit mo na salita ay didaskalia. Ang wikang Griego para sa expert teacher in scriptures. Palagay ko, hindi lang naman po ang mga alagad ni Jesus ang nagulat sa naging reaksyon ng eskriba. Maging yung mga taong nakapaligid din sa kanila na nakikinig sa kanilang pag-uusap ay nagulat din. Dahil mantakin ninyo, kinilala ko ng isang eskriba ang pagkaguro ni Jesus. And in return, Jesus also acknowledged the scribe in his search for learning and meaning. Palagay ko po, ang paalala ko at hamon ko sa atin ng ating ebanghelyo at maging ng ating pagtiral
ay dapat po tayo matuto maghanap ng lalim at kahulugan. Mag-level up po tayo. Let us go beyond fundamental and basic. Hindi po pwedeng ang dahilan ng ating pagsisimba o paglilingkod sa simbahan ay dahil sabi ni Father sa sermon. Sabi ni Father nung makausap ko. Sabi ni Father. O dahil ito ho yung tinuro ng katekista, o dahil nahatak ng barkada ng puwersa ng nililigawan, binigyan ng mandato ng nobyo o ng nobya. Kasi kapag hindi ka nagsimba, mababasted ka. Kasi kapag hindi ka nagsimba, wala kang pakisama sa barkadahan. Baka nga nagsisimba ka, pero yung iyong uliran, wala naman sa simbahan at nasa ibang lugar o nasa ibang bagay. Pasensya na ho kayo. Bubulabugin ko lang ho kayo. Church attendance and church service is not a social status. Yung mga politiko ho, kapag malapit ng eleksyon, ginagamit ang simbahan bilang isang social status. Pero kapag araw ng linggo, nakikita nyo ba sila nagsisimba? Kung ganun po tayo, na ginagamit lamang natin ang pagsisimba at paglilingkod sa Diyos bilang isang social status, wala na po tayong pinagkaiba sa politiko. At masama, wala rin po tayong pinagkaiba sa mga Pariseo. Kasi ang mga Pariseo, kung babalikan po natin, kaya po sila nagpapakitang gilas sa mga templo, nagpapakitang gilas, nagpapagaling. Para lang magbigay na impression na mabuti at banal sila. Kapag ganun po tayo, mapagpaimbabang po tayo. O madaling sabi, wala po tayong layo. Mga kapatid, tulad po siguro ng eskriba, matutuho tayo maghanap ng lalim, kabuluhan, at kahulugan sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa kapwa, at syempre sa ating sarili. Umiidad na po tayo. Tumatanda rin po tayo sa pagiging Katoliko Kristiyano. Maganda po siguro tanungin natin ang ating mga sarili sa linggo ito. Why do we go to church? Bakit ba tayo nagsisimba? Is it to live simply an impression to others? Bakit ba tayo naglilingkod? Para ba magpakita lang na naiiba tayo sa iba? Magaling tayo? Mga kapatid, kung hindi natin alam ang sagot, hindi natin alam kung ano ang dahilan, maglakas daw po tayong lumapit kay Jesus at makipag-ugnayan sa Kanya, katulad ng eskriba sa ating Ebanghelyo. Let this be our prayer. Maging ito po ang ating panalangin. Panginoon, turuan at tulungan mo akong mahanap ang lalim at kahulugan ng aking paglapit at pakikipag-ugnayan sa iyo. Tatayo po tayo lahat at sama-sama natin ipakahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay iibig, nanaaw sa kinauronan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na mauli, umakyat sa langit, nalululog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parilito at hukom sa nabubuhay at matay na tao. Sumasampalataya panako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng paghilag ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig ng Ama tayo nagkakabuklod, kaya buong tiwala tayo tumulog sa kanyang makabati at mapagpalang pagmamahal. Buong puso tayo nanalangin sa bawat panalangin ng ating itutugon. Diyos ng pagmamahal, dinggin mo kami. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa simbahan, salawan niya ang diwa ng pagmamahal at gawin batayan ito sa pakikitungo sa aming mga kapatid na nahiwalay sa aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse, at lahat na nag-aalaga sa may sakit, patatagin at pagpalain naman sila sa kanilang kakapatan at buong puso, paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, huwag nawa kami paghinaan ng loob sa gitna ng krisis na aming hinaharap. Bagkus, patuloy nawa kami umasa sa tulong mo, O Diyos, at ng aming kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa aming natitipon ngayon, masalagin nawa namin sa aming pamumuhay ang buong puso, pag-ahandog at pagmamahal ni Kristo upang hindi kami maging makasarili sa aming paglingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tuluyan at lubos nawa bilang madama ang pag-ibig ni Yesu Kristo sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Mapagmahal namin, Ama, hindi mo ang mga pagsusumamo sa iyo ng iyong kawal. Gawin mo naman dalisay ang aming puso upang sa aming pagmamahal mabigyan ka namin ang tapat na pagsamba at makapaglingkod kami sa kapwa na may kababaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, anak mo at aming Panginoon. Amen.
Diyos sa mga makapangyarihan. At ang ginawa ng Panginoon itong pagkain sa iyo mga kamay. Sa kapurihan niyang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal, na pakikinabang namin sa iyong walang awang at sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay pagkilos at pagkiral sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ng iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlas sa katauhan ng Espiritu Santo ay unang aming bigay. Nang anak mo naglaga sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang rupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang buhayan ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig
kay San Francisco na aming Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa, sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal Birhen Maria na Ina ng Diyos. Kay San Jose, kabiyak ng kanyang puso. Kay San mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos na mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilid ng mga nakagagaling na utos sa dulo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
ng Diyos, ikaw nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ngayong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo maging handa, kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat at makinig sa mga paalala. Magkakaroon po tayo ng second collection at lahat po ng ating maliligot na halaga ay ating po itutulong para sa diocesan pastoral affairs ng ating diocese ng Caloocan. Announcement. Una, ang ating parokya ay tumatanggap pa rin ng mga orsos envelopes kung saan
natin isusulat ang mga pangalan ng ating mahal sa buhay na pumanaw na. Ang mga sobre ng pag-asa para sa namayapang mahal sa buhay ay maaari po natin ihulog sa Orsos Bat na nasa altar upang sila mabasbasan sa ating mga misa. Sila po ay ating isasama sa ating mga panalangin sa buong buwan ng Nobyembre. Ikalawa, sa darating na ika-15 ng Disyembre 2024, araw ng Linggo, sa ganap na alauna ng hapon, ay ating pong ipagdiriwang na ika-6 na anibersaryo sa bayanihan program sa ating parokya na may tema, Handuraw, 6 na taong pakikilakbay, pakikibiglig, at pakikibahagi kay Kristo. Malunin po natin inanayahan lahat ng miyembro natin sa bayanihan na dumalo sa pakitipong ito. Tayo po ay naghahanda ng ating programa kung saan nakapanood din po ang rapidro, gayon din ang paghahandog ng mga kunting token at gratitude sa lahat ng ating aktibong miyembro. May espesyal na rapid din po tayo inahanda para sa ating mga miyembro na tuloy-tuloy sa pagbabalik kanto simula Enero hanggang Disyembre 2024. Ang grand prize po na maaaring mapanalunan ay isang kompletong set ng desktop, computer na may kasama printer. Makikita po natin ito nakadisplay sa ating parish office. Ikatlo po at panghuli ang ating patuloy na pagsisikap na makatugon sa ating gastusin, pastoral at administratibo. Tayo po ay nag-aanyaya na makiisa sa ating sambayanihan program. Ang ito pong pakikipit ay malaking tulong para makatugon magpatuloy ang mga programa ng ating parokya para po sa ating mga parishioners na handa na po makikigbit. Maaari kayo magpatala at magpatista sa opisina ng ating parokya para sa mga members na maaari po makuha ang inyong balikan ng envelope sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Nayalay ng banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Good morning, ladies and gentlemen. Please subscribe my YouTube channel, Captain. Thank you and God bless.